Aking isang araw bilang isang content creator, may sariling business at nanay. Kahit weekends na at walang pasok si Jace, maaga pa rin ako nagigising. At bago ako tumayo mga marikoy, chine-check ko muna yung cellphone ko, chine-check ko din kung meron ako mga trabaho na kailangan tapusin. Pagkatapos ko nagilamos, bumaba na ako at medyo madilim pa nga dahil wala pang 6 AM. Pupo muna ako dito sa may sala namin at naalala ko na kailangan ko palang uminom ng Shepu Apu. Every morning talaga pagkagising ko, iniinom ko na ito habang wala pa akong kinakain. Malaki ang naitulong talaga ng Shepu Apu sa akin sa pagbabawas ko ng timbang. Anyway, bago nga pala yung araw na to, nagbiyahe kami at hindi kami kagad nakauwi kaya nandito pa sa bahay namin yung mga stocks. Meron na nga pala kami nakakasama sa bahay every weekends at ayan, tinulungan niya pa nga ako magbuhat. Hindi ko na nga pala inistorbo si Daddy Tano sa tulog niya dahil alam ko pagod din siya sa biyahe namin. Pero nung time na aalis na kami, ginising ko na siya dahil hindi ko alam i-drive itong van namin. Hindi na kami naligo at nagpalit ng damit ni Daddy Tano dahil sandali lang kami, maghahatid lang kami ng stocks. Located nga pala yung tindahan namin sa may Santa Cruz, Magalang, Pampanga, malapit lang sa Jollibee katabi ng Andox. At dahil si Daddy Tano mag-isa lang yung nagbubuhat, kaya tumutulong na din kami sa pagbubuhat. Pero yung mga binubuhat lang namin, yung medyo magagaan at kaya namin. Actually, madalas ko silang sinasabihan na wag nang tumulong sa pagbubuhat dahil nga babae lahat sila tapos wala pang mga anak. Kaso naiya sa amin yung mga angels namin kaya madalas silang tumutulong. Habang nagpapahinga si Daddy Tano dahil napagod siya sa kakabuhat, mga marikoy, tumulong na muna ako sa kanila sa pag-aayos ng mga stocks. Dahil magpapasko na, dahil December na, kaya pinupuno na namin itong tindahan namin para hindi na-hassle sa amin ang pagbabiyahe lagi. Meron nga pala kaming dumating na customer na may kasamang baby kaya nagalok si Daddy Tano na bubuhatin niya yung baby para makapili siya ng maayos. Alam nyo ba na hindi na-experience ni Daddy Tano si Jace na ganyang kaliit dahil nga nung panahon na yon nasa South Korea pa siya. Kaya feel na feel ko ang pananabik niya sa baby. Anyway, bago kami umalis, kinuha ko na muna yung natira nilang benta. At bago kami umuwi, mga marikoy, dumaan na muna kami dito sa may kanto namin para bumili ng prutas at gulay. Syempre, para na din sa lulutuing ulam. Hindi talaga kami nag-i-stock ng gulay at saka mga prutas sa bahay kasi napakalapit lang ng bilihan dito. Tapos ang kagandahan pa, araw-araw kaming bumibili, mas fresh yung nabibili namin. May mga nagtitinda nga din palang seafoods dito at bumili na nga ako ng tilapia at saka shrimp. Pagka uwi namin sa bahay, masarap pa rin yung tulog ni Jace. Eto yung dahilan kung bakit hindi ako nag-i-stock ng prutas at gulay kasi mabilis silang masira. Kapag nga pala weekends at wala naman ako masyadong ginagawa, ako na yung nagprepresenta na magluto. Tapos dinadamihan ko na yung niluluto ko para hanggang gabi na meron kaming makain. Ayan, pagdating namin sa bahay, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, ini-slice ko na itong mga gulay. Dahil nagsahod na kami, kaya sabi ko kay Daddy Tano, deserve namin na kumain ng chop suey. Nakakaloka din yung presyo ng bilihin ngayon, napakamahal lalo na yung mga gulay. Nagulat nga ako dito sa broccoli, napakamahal tapos ang konti lang ng magagamit ko. Bukod sa broccoli, bumili din ako ng cauliflower. In fairness, dito sa bagong kitchen namin, mas nakakagana na magluto ngayon. Bukod sa nakakaganang magluto, nakakasipag din. Madami nga pala akong gulay na ini-slice kasi nga magluluto ako ng chop suey. Bukod sa chop suey, mga marikoy, magluluto din ako ng ulam para kay Jace. Hindi kasi siya kumakain ng purong gulay. Kaya ipagluluto ko siya ng lutong kamatis tapos magpipirito din ako ng tilapia. Pag talaga may sahod na kami, yan yung una kong ginagawa. Sinisigurado ko yung para sa pagkain namin. Okay nang maubusan ng pera, bastang importante, busog kami. Pagkatapos ko nga palang maisalang yung karne, bumaba si Daddy Tano kasama niya si Jace. O diba mga marikoy, ang dami ko na nagawa pero ngayon pa lang siya nagigising. Kapag weekend, sinayan talaga namin siya matulog hanggat gusto niya. Maaga kasi yung pasok niya everyday kaya deserve niya na matulog ng mahaba kapag weekends. Alam nyo ba, kapag nagluluto ako, gusto ko malinis na kagad dito sa may lababo namin. Kaya kagad tinatanggal ko yung mga basura. Anyway, pagkalinis ko sa lababo namin mga marikoy, ni-ready ko na lahat ng mga sangkap na gagamitin. Magluluto na sana ako nung biglang sumakit yung ulo ko sa mga condiments namin. Diyos ko mga marikoy, si Daddy Tano yung may kasalanan ng mga yan. Meron naman kami mga container pero hindi niya ginagamit. Kaya inayos ko na muna tong mga to bago ako nagluto. At ine-expect ko na kapag nawalan ng laman yung mga yan, hindi na naman nire-refill ni Daddy Tano. Bakit kaya ganun yung mga lalaki, mga marikoy, tayo namang mga babae, hindi tayo nasasanay sa kanila? Anyway, chinek ko nga pala yung
karne ng baboy kung malambot na, medyo malambot na, kaya ininahan ko yung kalang. At habang nagpapakulo pa ako ng baboy, nagumpisa na ako maggisa. Gisa ko na muna itong mga shrimp, mga mari ko. Hindi ako gumamit ng bawang kasi tamad ako manghiwa. Sa tinatamad ako, hindi din kumakain si Daddy Tano ng may bawang. Hindi naman siya multo pero hindi talaga siya mahilig sa bawang. Tapos next na niluto ko itong mga gulay. Una ko nga palang niluluto yung matitigas, yung matagal palambutin. Naglagay din ako ng tubig para makatulong sa pagpapalambot ng mga gulay. Kasi hindi ako naglagay ng tubig, parang pinirito ko lang itong mga gulay. Pagkalambot nga pala ng sayote at carrots, nilagay ko na yung broccoli tsaka cauliflower. Tapos naglagay na ako ng oyster sauce. And nilagay ko na ulit yung mga shrimp. Nagluluto nga pala ako. Nag-text si Mami Precious Angel na pupunta sila dito dahil may kukunin sila. Kaya sabi ko sa kanya, mga Marikoy, dito na sila kumain. Sakto, madami nga yung niluto ko. Hilig kasi kami ni Daddy Tano sa gulay, kaya dinadamihan ko talaga yung niluluto ko. Pagkaluto ng chop suey, nagpirito na ako. Naglipas ng ilang minuto, yan na yung mga ulam namin, ready na. Saktong pagkaluto, dumating na din sila Mami Precious Angel, kasama nga pala nila din yung tatay ko. Dating nila, mga Marikoy, kumain na kaming lahat. Alam nyo ba, kapag usapang pagkain, hindi talaga ako madamot. Hanggat kaya kong i-share yung pagkain namin, i-share ko talaga, lalo na sa kapamilya ko. Tok, 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 tok,